So good morning, good morning, good morning. So by the way, I'm Kuya Raf. And I think ito yung first video na gagawin ko and i-upload ko sa aking YouTube and of course sa aking Facebook page. Okay, so yung pag-uusapan natin ngayon is all about kung paano natin i-hits yung goal natin. Okay? Pero, disclaimer, pag ikaw magaling ka na kung paano mo na-hits yung goal mo at kung meron kang pattern talaga na sinusundan kung paano mo hin-hits yung goal mo, so itong video na to para naman to sa iba na gusto mag-adapt ng mga another learnings dun sa iba din. Okay? So, yun, yung pag-uusapan natin ngayon is all about the goal. So, alam naman natin na yung goal, merong dalawang type of goal. Yung short term and yung long term goal. So, yung short term, yun yung mga nakukuha natin na months, ayan, ganyan. And yung long term naman is yung mga nakukuha natin ng pangmatagalan. Okay, so for example na lang dito, yung goal natin is income. Okay? So meron tayong na-hits na goal na monthly and meron tayong na-hits na yearly. Okay? So for example, meron kang hits na goal na 50,000 a month or 100,000 a year. So grabe, sobrang taas na yun. Okay, so paano nga ba natin ma-hits yung income na yon? Like for example is 50,000, di ba? So 50,000 a month. So ang tanong kasi always doon kung masussustain mo ba yung galaw mo everyday? Okay? 1 month yun 30 days, di ba? So hindi natin talaga masasabi na yung galaw natin is masusustain natin. Kasi minsan, dumadating sa point na nalulubat tayo or napapagod yung katawan natin, okay? Or napupostrate tayo kasi minsan hindi parang nasa utak natin na parang hindi ko kaya to, parang hindi ko ma-achieve to. So, according sa experience ko, nung nag-set ako ng goal na nanghihina din ako, dumadating din sa point na yun. So, yung ginawa ko naman is kumurot ako ng kaunti doon sa income ko. Or, for example, bumawas ako doon ng 10% doon sa income ko. And yung 10% na yun, ginamit ko siya para mabili naman yung gusto sa sarili ko. For example, yung gusto kong bumili ng cellphone. Okay? So, bakit ganon? Bakit naman bumili ng cellphone? Hindi naman yung related sa sinabi mong goal. So, ganito kasi yan. So, di ba, pag meron kang nabibili na bagay na alam mo na galing dun sa income mo, bumabalik yung energy mo. At sinasabi mo na kailangan ko pang taasan yung kilos ko, kailangan ko pang mas lalong bilisan para ma-hits talaga itong income ko na to. Kasi alam ko na pag na-hits ko tong income na to, bibili ako ng iPhone. 'Di ba? So, ibig sabihin, pag meron kang mga bagay na na-achieve or pag meron kang mga bagay na nabibili mo, nang dahil doon sa income mo na yon, ibig sabihin, tumataas yung energy level mo. And alam mo ba na yung energy level mo, yan yung magagamit mo para ma-hits yung goal mo. So, ibig sabihin, gamitin mo bilang isang resources din yung income mo. Na hindi porket na meron kang hinihits na goal is tutok ka na doon na hindi ka man lang kumukurot doon sa income mo hanggang sa dumadating sa point na nanghihina ka. At yun yung rason na hindi natin nakukuha yung mga goal natin. So, isa yun sa nagiging, nagiging experience ko. Pero wag mo naman sagarin na baka every talaga na nanghihina ka na talaga, kumukurot ka na doon sa income mo hanggang sa naubos na. 'Di ba? Kumurot ka lang doon sa income mo na alam mo na yun yung makakatulong sa'yo para yung energy level mo or yung energy mo is tataas siya or hindi siya bababa. Para once na nagkakaroon ka kasi ng energy, tumataas yung action mo. 'Di ba? Once na naging masaya ka, tumataas yung energy level mo at pag tumataas na yung energy level mo, tumataas yung action mo. And yung action na yun yung magagamit mo para ma-hit yung goal mo. Okay? So, by the way, yun ang konting share lang to para sa atin. And again, disclaimer po sa mga magagaling na alam na nila kung ano yung pattern nila sa pag-hit ng goal nila. Pwede nyo naman i-escape yung video na to. And para naman dun sa mga tao na gusto talagang mag-adapt pa ng another learnings, baka makakatulong to. Okay, para sa iyo to. Thank you so much.